Dear Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. No? So, good morning po mga kakuya. No? So, napakaganda ating topic natin for today po mga kakuya about naman dito sa biblical ba ang paghingi natin ng panalangin sa mga saint, no? Mga santo po na nasa langit na, dahil ang mga pastor talaga nag-self-interpret po mga kakuya, lalo-lalo na po sa mga anti-Catholics na hindi lubos na kaunawa sa Biblia. Pero ngayon ipabunyag natin po mga kakuya na talaga sila ay patunayan natin na sila ay talagang maling-mali po mga kakuya dahil sila ay nag-self-interpret lang sa Biblia. So, bago ang lahat po mga kakuya, pasok mo na intro. Welcome po mga kuya, babalik no, Jonathan TV Mix Vlogs no. So pakinggan muna natin po mga kakuya ang video ni Kuya na talagang ito ang kinuhanan natin po mga kakuya na reaction video po mga. Pakinggan po natin siya. Tama ba ito? San Pedro kalungsod help us live with courage and holiness. Si Pedro kalungsod ay isang kabakaang martir na namuhay ng tapat ayon sa paniniwala niya. Pero tama ba na hanahingi tayo ng tulong sa kanya o sa ibang tinatawag ng mga santo? Ang tanda ang verse na ito si Jesus lang ang ating mediator. For there is one God and one mediator between God and men, the man Jesus Christ. Hindi. No, so napakinggan po natin mga kakuya no ang kanyang video po mga kakuya na talagang nagsabi niya po mga kakuya na talagang hindi daw talaga no. So hindi daw biblical ang paghingi natin ng mga panalangin sa mga santo na nasa langit. So biblical basis ba ito ang paghingi ng panalangin sa ating mga mahal nating santo na nasa langit na? So biblical po no. So ayon dito po mga kakuya sa Santiago 5 verse 16 no. Santiago 5 verse 16, ano ang ating mababasa? Ipagdasal ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. So take note taong matuwid no. So ayon kay Santiago 5 verse 17 po mga kakuya no, na talagang biblical talaga po mga kuya, litra por litra ang ating nababasa po no. So kung maaari nating hilingin sa ating kapwa Kristiyano na ipagdasal tayo, mas lalong makatuwiran na hilingin ito sa mga nasa langit na kasama na ng Diyos no. So talagang napaka-biblical po mga kakuya no. So talagang nagkamali dito ang ating mga kaibayo sa pananampalataya na talagang hindi lubos o hindi siguro nabasa ito at baka hindi ito na tinuro sa kanilang mga pastor. So ikalawa, nakakarinig ba ang panalangin ang mga nasa langit no, ang ating mga mahal na santo? O ayon po sa Biblia po mga biblical po no, nakakarinig po sila no. So at ayon dito sa Pahayag 5 verse 8, ito po ang ating mababasa. At nakita ko ang mga dalangin no ng mga banal na inaalay ng mga anghel sa harap ng Diyos. No, ayon po yan sa Pahayag 5 verse 8. So nakakarinig pala ang ating mga mahal na mga santo na nasa langit po mga kakuya no. Ang mga banal ay ang mga nasa langit, mga santo, at ang kanilang mga panalangin ay inaalay sa harap ng Diyos. Ibig sabihin, aware sila sa ating mga panalangin. Kaya nanghingi tayo ng intercession po mga kakuya sa ating mga mahal na santo at humingi tayo ng panalangin at humingi tayo ng tulong sa ating mga kaibigan na nasa langit na. Kaya nakakalungkot lang, ang ating mga kaibayo sa pananampalataya ay hindi nila kaibigan ang ating mga santo na nasa langit no. So delikado po yun mga kakuya. Kailangan magkaroon po tayo ng kaibigan na nasa langit no. Napaka-importante po nito no, para sila ay talagang hilingin din nila at ang ating mga panalangin doon sa Diyos dahil sila ay malapit sa Diyos no. So ang ikatlo, makapangyarihan ba ang kanilang mga panalangin? So take note makapangyarihan ba no. So tandaan po natin mga kuya, makapangyarihan ang kanilang mga panalangin. Saan natin mababasa yan? Sa Hebrew 12 verse 1, ito po ang ating mababasa. Tayo'y napapalibutan ng maraming saksi no. So ayon po dito, ang clouds of witness ay mga santo na kasama natin sa spiritual na labanan. Ibig sabihin hindi sila hiwalay sa atin no. So napakaganda po mga kuya, ayon po yan sa Hebrew 12 verse 1 po
mga kakuya, no, na talagang ito dahil sila ay perfected in Christ at naroon na sa kanyang piling, malapit silang makalapit sa trono ng Diyos ayon sa Hebro po mga kakuya, no. So tayo'y napalibutan daw ng maraming mga saksi, no. So talagang napakaganda ang ating topic natin for today po mga kakuya, no. So talagang biblical talaga. Kaya tayo mga binyagang Kristiyano, napakaswerte natin dahil ang lahat ng ating tinuturo, no, so mga biblical talaga. Pero hindi ba si Jesus lang ang tagapamagitan? Ayon po yan sa ating narinig ganin ng video po mga kuya, na hindi talaga daw pwede mamamagitan ng ating mga mahal na santo, no, mga kaibigan natin, kundi si Jesus lamang daw, no, ang ating tagapamagitan, no. Tama, sa sabi ng 1 Timothy 2 verse 5, ito po ang ating mababasa. Isa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, si Kristong Jesus, no? Pero pansinin po mga kakuya, ang mapanalangin ng mga santo ay intercession, hindi redemptive mediation, no? So talagang hindi ang ating mga santo daw, ulitin ko, pero pansinin ha, ang panalangin ng mga santo ay intercession, no? Hindi redemptive o mediation, no? Ang mga santo ay nakiusap para sa atin, no. Ang mga santo ay nakiusap para sa atin po mga kakuya, no. So para sa atin, no. Pero si Kristo lamang ang tagapamagitan sa ating kaligtasan, hindi nila kapalit si Jesus, sila ay katuwang sa panalangin. Ang example ko dito po mga kakuya, para bang presidente na may kaibigan ka na sekretary ng presidente, siyempre hindi ka makaidirect doon sa presidente dahil talaga hindi basta-basta ang presidente po mga kakuya dito sa ating Pilipinas, no. So may kaibigan ka na sekretary na malapit doon sa presidente, siyempre nakiusap ka humingi ng tulong. So ang ginawa ng secretary, dahil kaibigan mo siya, humingi siya ng tulong sa presidente para sa iyo. Ganon din ang ating mga mahal na santo. Kaya ito ang hindi nila naintindihan po mga kakuya, no. So ang intercession, no, ang mga panalangin ng mga santo ay intercession ang tawag doon. Hindi po redemptive o hindi redemptive mediation, no. So kaya yan yan po ang klarong-klaro po mga kuya, sikat pa ng araw, no. So no, hindi nila naintindihan talaga po mga kakuya. So dagdag mula sa early church, ano bang sabi ng mga early church fathers natin dito po mga kuya? No, we worship Christ as Lord, but we lovingly honor the martyrs of Christ as disciples and imitators of the Lord's, no. And rightly so Saint Basil the Great 4th century, no. Ayon po yan kay Saint Basil the Great sa 4th century po mga kakuya, no. We venerate the relics and ask for their intercessions. Ayon naman yan kay Saint Jerome the 4th century po mga kakuya, no. So talagang napakaganda ang ating talakayan ngayon po mga kakuya, na talagang ito ay nagdadala sa atin ng magandang magandang para tuloy-tuloy ang ating pananampalataya at para mag-init ang ating pananampalataya, dahil sa katotohanan na ito ay hindi talaga matanggihan at biblical talaga ang turo ng ating inang simbahan. So ano bang nagpapatutuo dito? Ano bang patutuo dito? Mayroon bang mga apostol nagtuturo dito about dito po mga kakuya, na talagang tinatawag na intercession sa mga mabait na tao? Kahit ang mga mabait na tao, kailangan bakit kayo nagpapatong kayo, nagpray over kayo sa inyong mga pastor, no? Nagpa-pray over nga kayo ng yung mga pastor. Bakit banal ba yan? Hindi katulad sa atin na nasa langit na talagang pinagpala na at talaga may reward na sila, banal na talaga sila po mga kakuya. Kaya nga sa atin, no, ang biblical talaga. Sa kanila hindi nga biblical talaga yan, dahil banal ba yan at humingi ka ng panalangin dyan sa iyong mga pastor. So sa atin, no, pwede sa mga taong matuwid, no mga kakuya, no. So talagang sa atin humingi tayo ng tulong, no, sa ating mga mahal na santo o panalangin, no, intercession, dahil sila ay pinagpala na nasa langit na, no. So anong patutuo ng mga apostol na kapangyarihan ng panalangin para sa isa't isa? Biblical ba ito? So mayroon sa Hebreo 13 verse 18, no. Anong sabi dito? Ipagdasal ninyo kami, mga kapatid, ipanalangin ninyo ako sa Diyos, no. So ano sabi sa Roma 15 verse 30, no. So sa Hebreo 13 verse 18, anong sabi? Ipagdasal ninyo kami sa Roma 15 verse 30, no. Mga kapatid, ipanalangin ninyo ako
sa Diyos. No, ito ay malinaw na utos mula sa mga apostol. Humihingi ng panalangin sa kapwa Kristiyano. Humihingi siya ng panalangin sa kapwa Kristiyano po mga kakuya. No? So ang humihingi sila ng panalangin habang buhay pa ang mga tao, mas lalo na ang mga nasa langit na kasama na ni Kristo. So take note po mga kakuya. No? So humihingi sila sa mga buhay na tao pa na panalangin. Mas lalo na siguro kapag nasa langit na, no, ng mga pinagpala at na may reward na talagang kumbaga may reward na sila na sa Diyos, na sila ay talagang naging santo na, nakasama na ng ating Panginoong Diyos, no? So ikalawa, ang mga apostol ay nagturo ng communion of saints, no? Communion of saints, meron tayong mga Kristiyano, sila ay wala, no? Zero balance, no? Hindi ba't isang katawan tayong lahat kay Kristo? Ayon po yan sa 1 Corinto 12 verse 12 hanggang 27 po mga kakuya. Tayo ay mga kasamang mamamayan ng mga banal at sa sambahayan ng Diyos. Ayon naman yan sa Episo 2 verse 19. No? So napakaliwanag po mga kakuya. Ipinahiwatig dito na ang lahat ng na kay Kristo, buhay man o patay, no, ay bahagi ng iisang espiritual na katawan. Yan po ang ibig sabihin po yan mga kakuya, intercession, no? So talagang napakaganda at talagang napaka-biblical po ang ating turo, lalo na po sa ating inang simbahan. Dagdagan pa natin dito sa pahayag, no? Revelation, nakikita ni San Juan ang mga banal na nagdarasal para sa atin, no? Nagdarasal ang mga banal para sa atin, no? Ang mga panalangin ng mga banal ay gaya ng insenso na inaalay sa harap ng Diyos, no? Pahayag 5 verse 8, pahayag 8 verse 3 hanggang 4, no? Magamat ito ay isinulat ni San Juan at hindi instruction mula sa ibang apostol, ito'y nagpakita na ang mga nasa langit ay aware at aktibong nakilahok sa panalangin para sa mundo. Ibig sabihin, ang mga banal ay nanalangin para sa atin dito sa mundong ibabaw na ito, no? Talagang napaka-biblical talaga mga kakuya, no? So importanteng linawin natin dito, hindi sinamba ng mga apostol ang mga banal at hindi rin ito inituturo ng simbahang Katoliko, no? So ikalawa, ang paghingi ng panalangin ay hindi pagsamba, kundi pagpakikiusap bilang kapwa membro ng katawan ni Kristo. So talagang napakaganda at biblical talaga po mga kakuya ang ating mga turo, lalo na po sa intercession of the saints po mga kakuya, no? Patotoo ng mga unang Kristiyano, no, mula sa 2nd century, ito'y tinatawag onward, agad pagkatapos ng panahon ng mga apostol, no, may napakaraming ebidensya na ang mga Kristiyano ay humihiling ng panalangin sa mga martir at santo, lalo na sa libingan ng mga martir sa Roma at Africa. So yan po yun ang mga patotoo po mga kakuya, na talagang humihingi na talaga sila ng panalangin sa mga martir at mga santo po mga kakuya, no? So anong turo ng ating inang simbahan patungkol po dito po mga kakuya, no? So tanungin din natin ang ating inang simbahan. Ayon sa Catechism of the Catholic Church paragraph 956, ito'y tinatawag na communion with the saints, no? So ating bababasa, the intercession of the saints being more closely united to Christ, those who dwell in heaven do not cease to intercede with the Father for us, no? The merits which they acquired on the earth through the one mediator between God and men, Christ Jesus, no? So ang paliwanag, ang mga santo na nasa langit ay mas malapit na kay Kristo, kaya tuloy-tuloy ang kanilang panalangin para sa atin. Hindi sila nalilimutan ang mga kapatid nila nasa lupa. So napakaganda. Ay po yan sa Catechism of the Catholic Church paragraph 956 po mga kakuya. So ikalawa, ayon po sa Catechism of the Catholic Church paragraph 2683, ito po ang ating mababasa. Their intercession is their most insulted service to God's plan, no? The saints' intercession is their most insulted service to God's plans, no? We can and should ask them to intercede for us and for the whole world. So ang paliwanag, ang panalangin ng mga santo para sa atin ay hindi lamang posible. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos, kaya dapat tayong humingi ng kanilang
panalangin. So napaka-importante po yun mga kakuya. Kaya nga kapag meron tayong mga addiction na hindi natin kaya, humingi tayo ng tulong sa ating mga mahal na santo. Intercession po mga kakuya. No? So ayon naman dito sa Catechism of Catholic Church, paragraph 957, we seek from them example and prayer. So ito, our communion with the saints join us to Christ. It is not merely by their example, but also by their intercession that we support each other in the whole church. No? So napakaganda po mga kakuya. Hindi lang natin tinitingnan ang mga santo bilang inspirasyon, kundi kaagapay sa panalangin. No, tulungan nila tayo bilang membro rin ng katawan ni Kristo. So napakaganda ayon po sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 957 po mga kakuya. So dagdagan pa natin dito sa Catechism of the Catholic Church 2679 tungkol kay Maria naman. Mary is the perfect orange, freeing one. We can pray with and to her. The church prayer is sustained by the prayer of Mary and united with it in hope. No? So napakaganda po mga kuya. So si Maria daw ay huwaran ng panalangin at tayo ay maaari at nararapat na manalangin sa kanya. Hindi bilang kapalit ni Jesus, kundi bilang ating ina na nakikiusap para sa atin. So napakaganda ang ating turo ng ating inang simbahan po mga kuya. Biblical talaga po mga kuya, no? So kaya huwag kayong maniwala diyan sa mga anti-Catholics na talaga, lalo po sa mga pastor po mga kuya, na hindi lubos na kaunawa sa turo ng ating inang simbahan. No, ayon sa katekismo, ang simbahang Katoliko daw ay biblical, tradisyonal at makakristyano. Ang humihiling ng panalangin sa mga santo, hindi ito pagsamba, ito ay pakikipagkaisa sa pamilya ng Diyos sa langit at sa lupa. So yan po ang ating topic natin for today po mga kakuya. Napakaganda, no? So biblical, huwag tayong matakot po mga kakuya, huwag tayong maniwala sa mga pastor na nagsasabi na hindi daw kailangan ng mga santo kundi si Kristo. Tama po yun. No? So tama po 'yun si Kristo, pero hindi mo sabihin na mali na humingi tayo ng tulong sa ating mga mahal na santo. Parang example lang ito. Wala nang ibang magbigay kundi ang Pangulo ng pangangailangan natin. Pero dahil nga para maabot natin yung tulong doon at makausap natin ang Pangulo, kailangan natin dumaan doon sa mga sekretary o bodyguards mayan, no? Mayroon tayong kaibigan din doon na humingi tayo ng tulong para maabutan tayo ng tulong, lalo na po na bagyuhan tayo. So ngayon, ang may kaibigan ka na sekretary at inabot yung problema mo doon sa Pangulo, nakarating dahil doon sa sekretary na yon, dahil yan ay malapit sa Pangulo, no? Nung nakarating na ang problema mo sa Pangulo, doon tutulong, nalaman ng Pangulo na may problema ka pala, doon, yan po ang tawag na intercession po mga kakuya, no? Na humingi ng tulong sa ating mga kaibigan doon sa langit. So walang pagkaiba po yan sa presidente ng Pilipinas at ang Kristo na nasa langit, no? So yan po ang example natin, isa lang para mas lalo natin maintindihan. So biblical po ang intercession with the saints po mga kakuya. So muli, maraming salamat at God bless po mga kakuya. Mag-aral at magsuri po tayo mga kakuya. Pro Dio et Iglesia po mga kakuya. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. God bless at ingat po tayo palagi po mga kakuya.